Isa lang po ang ugat kung bakit nangyayari sa akin ito. Wala pong iba. Hindi po Pilipino sa kapwa Pilipino ang nagpapahirap sa kapwa nating Pilipino. Kaya po tayo naghihirap ng ganito ay dahil sa kababayaan ng gobyerno ni Marcos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi po mga kapatid. Patagbat po yung dalawapan ko sa nangyayari ngayon. Kaya na po. Pag po narito, pwede niyo po akong tawagin sa pangalang Simon Ibarra. Pwede niyo po akong tawagin Simon Ibarra. O pwede niyo rin po akong tawagin Magdiwang. Ako ay ang kalayaan. Ako po, hindi po ako masyadong marunong sa pagtatanong-pati. Magkikwento lang po ako. Pinalikan ko po ang kasaysayan mula noong panahon ni Jose Rizal. Ang revolusyon ng Haring Bayan ng Katagalugan. Nagmula po, nabiyak sa pamumuno ng Magdalo ni Aguinaldo. Si Aguinaldo po, huling sumapi sa Katipunan. Wala po yun Ang Magdiwang po, ang grupo ni Andres Bonifacio. Na halos po, buong Cavite, masasakupan po yun ng Magdiwang. Wala po yung Magdalo. Magdalo, naalala niyo po yung Magdalo, mga kapatid. Tiniyanes, naalala niyo po ba? Tugas po yun Tugas si Tiniyanes, isa yan sa ugat kung bakit nakakulong ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mga kapatid, inaral ko po at pinalikan ang kasaysayan ng revolusyon ng Pilipinas. Grabe po ang nangyaring kataksilan ni Aguinaldo. Pinapatay po si Bonifacio, si Andres Bonifacio. Na supremo po ng kagalang-galangan, mataas-taas ang kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan. Pero sir, totoo po yun. Hindi po nagbobola. Kaya nga po, nadadala ako ng emosyon Kasi, kung titignan po natin, mula po nung kasaysayan ng unang revolusyon, hanggang ngayon, tumutugma po mga pagyayari. Umuulit at bumabalik-balik po ang mga katraidoran. Ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay. Nakakatakot po Mga kapatid, baka po narito, dahil po, sa binalikan ko yung kasaysayan, nakita ko po ang mga pagkakamali. Isa lang po ang ugat kung bakit nangyayari sa akin ito. Wala pong iba. Hindi po Pilipino sa kapwa Pilipino ang nagpapahirap sa kapwa nating Pilipino. Kaya po tayo naghihirap ng ganito ay dahil sa kababayaan ng gobyerno ni Marcos. Kaya panawagan ko po sa ating mga kapatid, kumangon po tayo. Palayasin natin ang naghahari ng gobyernong Marcos at ang kanyang mga kasabwat. Bumangon po tayo. Ipagtanggol po natin ang ating kalayaan. Ipagtanggol po natin ang ating karapatan.
Sobra na po ang ginagawa ng gobyerno Marcos sa atin. Pinagsasamantalahan na po tayo. Marami na pong Pilipinong namamatay sa kalamidad. Pinapabayaan po ng gobyernong Marcos at ng kanyang mga kasabwat. Kawawa na po ang Pilipino, mga kapatid natin Pilipino. Kawawa na po. Kailangan po bumangon tayo at magkaisa. Palayasin natin, patalsikin natin ang gobyernong Marcos at ang kanyang mga kasabwat. Pabuhay ang kalayaan! Buhay! Wala pong kasalanan si Rodrigo Roa Duterte. Lahat po, nagtrabaho po siya ng maayos para sa atin. Alam po natin yan eh. Pinagtanggol po tayo laban sa droga. Pero tingnan mo bakit siya nakakulong ron. Pinaratangan siya ng gobyerno na nagkasala siya. At dinala siya ron para makulong at para mamatay siya ron. Crime against humanity ang sinampa ng gobyernong Marcos na kasalanan ni Roa Rodrigo Duterte. Kaya siya po nakakulong ron, mga kapatid. Kagaya po nito, si Congressman Barsaga ay wala pong kasalanan. Sinasabi lang po niya ang katotohanan. Ikaw, Congressman Puno, lumayas ka dyan. Wala kang kwenta. Congressman Abalos, lumayas kayo lahat dyan. Mag-membro ng Ethics Committee. Wala kayong kwenta. Kumisigaw ang mga kapatid na Pilipino. Lumayas kayo dyan. Wala kayong pakinabang. Naririnig niyo ako. Pakinggan niyo ako. Kongreso, pakinggan niyo ako. Lumayas kayo dyan. Wala kayong pakinabang. Puro kayo magtanakaw. Pinabaliktad mo ang istorya. Kayo pa ang magaling. Kayo ang magtanakaw. Kayo pa ang magaling. Walang kasalanan si Congressman Barsaga. Ang ginawa po niya ay magsalita ng totoo. Yung totoo po ay sinabi niya. Kasalanan po ba yan? Di ba hindi? Para rin tayong mga kapatid na Pilipino. Anong kasalanan natin, di ba? Ang may kasalanan, ang gobyernong Marcos. Pinagsasamantalahan tayo. Inaapi tayo. Tinatanggalan tayo ng karapatan. Inaalisan tayo ng kapangyarihan. Inaalisan tayo. Pinagdadakawan tayo. Samantalang wala tayong kasalanan. Tayo, mga kapatid na Pilipino, tayo ang naglagay sa gobyernong Marcos yan sa Malacanang. Dahil wala siyang pakinabang, nananawagan ako sa mga kapatid kong Pilipino. Pumangon tayo. Palayasin natin ang walang kwentang gobyernong Marcos. Ginagamit ang militar, ginagamit ang kapulisan para supilin yung karapatan natin, para pahirapan tayo. Dapat maintindihan natin yan, mga kapatid. Wala silang karapatan dahil ang kapangyarihan ay nanggagaling sa atin. Diba? Lahat ng mga walang iya, lumayas kayo dyan. Pinapalayas ng mga Pilipino, yung mga walang iya na walang pakinabang. Nasa amin ang kapangyarihan, wala sa inyo. Puro kayo magdanakaw. Wala kayong karapatan para sigilin ang karapatan natin. Nasa amin ang kapangyarihan. Huwag kayong maghari-harihan.
dito sa Pilipinas. Hindi nyo sarili ito. Hindi nyo pag-aari ito. Pag-aari ito ng mga kapatid naming Pilipino. Naririnig nyo ko? Yung mga hindi sumasalayo sa sasabi ko, upakan nyo ko. Gusto kong makita yung tapak nyo. Hinahamon mo kayo. Lahat ng hindi ko sunada yung sinasabi ko. Nasakan nila ako. Handa akong mamatay para ipagtanggol ang karapatan ng mamayamayang Pilipino. Mga kapatid na Pilipino. Mananawagan ako sa mga kapatid natin Pilipino. Luzon, Visayas, Mindanao. Gumising kayo at bumangon. Ipaglaban natin ang kalayaan. Ipaglaban natin ang karapatan. Palayasin natin ang mga pagdanakaw sa gobyerno. Palayasin natin. Masyado na. Masyado na sila. Masyado na sila perwisyo sa buhay natin mga Pilipino, di ba? Panahon na para mawala na sila. Pagkaisa tayo, pamaksakin natin ang gobyerno ng Marcos. Ayaw na natin sa kanila. Nananawagan ako sa mga kapatid natin Pilipino. Pagkaisa tayo. Palayasin natin si Marcos at ang kanyang mga kasabuan. Paniwalag. Apalos. Congressman Polo. Umpisaan mo na. Lumayas kayo dyan. Wala kayong kwenta. Hindi kayo nagsisilpi ng tapat. Mga traitor kayo. Traitor kayo sa kamamayang Pilipino. Lahat ng mga traitor, pag silayas kayo dyan, hindi namin kayo kailangan. Kay Polis, kay Sundalo, basta traitor. Lumayas kayo dyan. Hindi namin kayo kailangan. Kailangan namin magkabigkis-bigkis sa mga kapatid namin Pilipino para magbago ang buhay namin. Magbago ang Pilipinas. Diba? Walang karapatan para manatili ang mga traitor, ang mga magdalakal, ang mga nagpapahirap sa buhay natin. Pagkaisa tayo, bumangon tayo, tumayo tayo, paglaban natin ang kalayaan, ang karapatan natin, nasa atin ang kapangyarihan. Palayasin natin sila, hindi natin sila kailangan. Paglagay tayo ng karapat-dapat na magsisilpi, nakasilpi natin. Kasi yung mga hayop na yan, yung mga hayop na nasa gobyerno, walang ginawa, puro katabaran, puro kaadikan, puro pagdalakaw. Hindi natin kailangan yun. Kailangan natin umasenso ang bawat isa sa atin. Diba? Puro perwisyo ang pinagawa nila. Puro pagpapahirap. Ay, sinduhin mo mga kapatid. Sinasabi ko. Kaya dapat, mga kapatid, bumising na tayo. Bumising na tayo at tumayo tayo, bumangon tayo. Palayasin natin ang mga magdanakaw, walang kwenta. Nilagay natin dyan sa kapangyarihan sa gobyerno. Nasa atin ang kapangyarihan. Huwag tayong matakot. Nananawagan ako sa buong bansang Pilipinas. Bumisig tayo at tumangon. Ipaglaban natin ang ating kalayaan. Mabuhay ang mga kapatid sa Pilipino. Maraming salamat po. Maraming